at tayo ay nasasadlak sa pulboronic government. So napag-alaman natin na ang ating mga puting ahas na natitira dyan na hindi pa nagugurgur ni Liza ay nababahala, naaalarma po sila sa darating na Feb 25 rally sa Cebu. Kaya naman, doon sa mga pupunta, okay, punta na kayo, yung mga malalapit doon sa Cebu, kasi ito po ang, again, ito ay hakbang ng mga maiisog like you and me. Hi Liz, you're there. Thank you so much, you're there. Si Ninita. Excuse me. Ngayon, alam nyo, inaalarma ni Lisa Smugs, ni Butod. Okay? Pinapaalarma ni Butod ang lahat ng mga sindikato, you know, ang mga sindikato nakaalyado niya, nakasabwat niya, na nakikinabang sa gobyernong ito. Na nagmamatsyag po sila sa mga kilos ng mga taong bayan, kilos ng Duterte. Kaya dun po sa mga pupunta sa Cebu, mag-ingat din kayong lahat. At I don't think na pababayaan kayo ng mga matitinong men in uniform natin na magpapanatili ng peace and order during that time ng February 25. So gusto ko lang sabihin sa inyo, gusto lang sabihin ng ating puting ahas na gumagawa, okay, ng plano si Liza Smugs kung paano i-counter itong panibagong pagtitipon, you know, pagsama-sama ng mga maiisog para sabihin sa taong bayan kung ano talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. So another issue, mga kababayan na nakarating sa atin, even yung mga tao ngayon na nakapaligid kay Kuting na, you know, meron na pong not 50-50 siguro sa part natin 80%, 20% talaga na isinusuka na sila dahil nakikita nga yung rampant, 'di ba, yung pagiging sugapa nila sa pangangamkam sa lahat ng ahensya ng bayan. So naaalarma po sila, baka mapatalsik na sila sooner. Okay? Yun ang kinababahala ni Lisa Smugs. Siyempre, kapag nawala na sila sa power, which is dapat lang, dahil, again, sinungaling, di ba? Gagago sa Pilipino, betrayal of public trust, ginago nila yung Pilipino dahil sa what? Isa yan sa pagiging pulboronic niya na gusto nilang pagtakpan at gusto nilang gurgurin ang issue na yan na ni-reveal na nga ni Pangulong Duterte. At syempre, una ako nag-reveal ng mga ganyan at it's good thing dahil confirmation ay galing kay Pangulong Duterte kaya naman ginigipit sila ngayon kasi nga naaalarma na talaga sila sa impact ninyo. Diba? Kaya kailangan palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil effective tayo. Kaya ngayon po, nagre-recruit sila ng maraming trolls to attack Maharlika, to attack the Dutertes, and to attack Attorney Glenn Chong. Okay? Dahil may mga ginagamit si Lisa Smugs na mga tao, okay? Na mga tao actually para patahimikin yung mga taong critical sa kanila. Okay? Pinipilit nilang bayaran. But I know for a fact na ang isang kaalyado natin na si Attorney Glenn Chong ay hindi kayang bayaran hindi kayang bayaran ni Ahas sa labang ito. Hindi niya tayo iiwan. Sabi ni Winnie Eniko, sexy daw a catch. Oh, why not, diba? Thank you, Palanga. I would like to thank Remy and Lady Boss for these 2 M's. Okay. Okay. So, kagabi purple tayo. Ngayon, green tayo, Palanga. Okay. Favorite color. Kape-kape para sa bayan. Fight for what is right. O, diba? Terno ko. Kulang na lang lipstick ko, green. Okay. So ngayon, mainit ang mga issue. Bago ako pumunta sa pinaka-highlight ng ating vlog, yung issue dito nga sa kay Teves. Diba? Si Teves, mga kababayan, ay ginigipit talaga ng gobyernong ito. Diba? Yung mga pagsangkot sa kanya kay Digamo and everything. So hanggang ngayon ay pinaka-cancel na nga o na-cancel na ba ang kanyang pasaporte dahil gusto talaga siyang gurgurin. Alam niyo, may nag-message sa akin. Nung kasagsagan, okay? Nung kasagsagan ng ni Teves, yung issue na yan.
si Lisa din ang may gawa niyan. Sa lahat ng panggigipit sa mga politiko man o vlogger, si Botod lahat. Si Botod ang mga eksena. Dahil pagkaupo pa lang ni Botod, dahil siya ang presidente, de facto president nga, is pagkaupo pa lang ni Botod, ay pinasilip na niya, okay, sa Negros, okay, ang isabong o yung mga illegal gambling, lahat, pati lottery, lahat doon. Kasi yun ang gusto ni Smugs, ni Butod, sa pakikipagsabuatan ni Milyonaryo, ni Tambaluslos, na kunin nila ang lahat ng negosyo sa isabong at loto, lahat ng gambling. Eh, di ba, I think si Arnie Teves ay isa yan sa mga negosyo niya. So, the reason why tinarget nila si Teves. So, ang punot dulo talaga ng isyong Digamo at Teves na yan ay gusto ni Butod at ni Tambaluslos, kasama na siyempre si Kuting, na masolo nila ang pasugalan sa Negros. See? So, yan po ang nakikita natin kasi ngayon, lahat ay gusto nilang itumba. And I hope sabi ko nga, tumayo kayo, mag-step up kayo, lahat ng mga maiisog, mag-step up kayo sa February 25, lalo na dyan sa Cebu. Kasi ang panggigipit sa akin, ang panggigipit sa mga Duterte, kay Pulong, kay Teves, lahat, kay Pangulo Duterte, kay Sara, ay isa po ang pattern yan. Si Butod, lahat gusto nilang maghari at i-silence ang mga taong bayan. Tignan nyo yan, kasi gusto kong i-promote itong third floor, okay? Yung third floor vlog. I-follow nyo sila. Yung third floor vlog nila Reformina, Purificacion at Pedroche, kasi isa po sila sa mga biktima ni Butod. So, kailangan nating iangat yung mga taong inapi ni Butod na ngayon, kahit pa paano, tuluyan silang lumalaban. Okay, meron silang Facebook channel, YouTube channel. Third floor Butod. So you just subscribe them, you help them, and para marinig nyo rin yung mga kwento nila. Kasi hindi lang pwedeng, yung sa puting astang natin. Dapat makarinig din kayo ng kwento ng mismong inapi ni Butod sa Presidential Communications Office. So yun po ang dapat magkapit-bisig tayo dahil isa ang kalaban natin. Ang target natin is ang ulo ng ahas. Di ba? Ang ulo ng ahas ay walang iba kundi si Butod na ginagamit ang pera ng taong bayan para lahat tayo patahimikin. Kaya naman itong parating na February 25 ay naghahanda na po sila para i-counter ito. Baka mag-rally-rally rin si Kuting. I'm not sure yet. Wala pang nakarating sa atin o wala pa silang mga bagong mga schedule. Third floor. Third floor. Ano siya? T-H-I, third, as in third. So, mga kababayan, dahil nga galit na galit si Butod kay Teves, dahil in-reveal ni Teves, di ba, na si Nolan, di ba, na si Bibot Nolan ay supplier, di umano, ni Kuting, okay, at ni Liza ng pulburon. I'll talk about Nolan. Ako si Nolan, na-meet ko yan sa Pilipinas, ikukwento ko sa inyo. Pero magtataka ka, maganda ang pakikitungo ni Bibot sa akin. Wala po akong, hindi ko na-witness na siya ay may bitbit na pulburon. Basta ang na-witness ko lang na lagi siyang katabi ni Lisa Smugs. Okay, lagi siyang nakabuntot kay Lisa at magkaibigan naman talaga sila. Hindi ko alam yung knowledge ni Teves na si Nolan ay supply ng pulburon kay Lisa at kay Kuting. Pero ang masasabi ko lang sa kanya ay lagi talaga siya nakabuntot kay Lisa kasi siya dati ang nag-lead sa OFW group na kung saan dinisband na nila, wala na yon. Sabi ko nga, after the election ay tinapos na nila yung group dahil yun ang instruction ni Butod. Sorry na lang, goodbye na lang kayong mga OFW. Wala na silang pakialam sa'yo. So, going back kay Nolan, may mga messages kami na binura niya na. So, again, gusto ko lang linawin, gusto ko ibigay sa inyo ang pag-iisip. Okay? Tamang pag-iisip. Okay? Na itong mga kaibigan ni Lisa, na dati kong ka-message, ay, actually, ito na niya pangalan ay si Jose Nolan,
na pinagbubura nila yung message nila, yung mga message namin in the past. So magtatanong ka, bakit kaya nila pinagbubura? Ayan o, unsent o. Teka, pakita ko lang. Wala naman actually incriminating eh. Can you move a little bit? Okay? So mga palangga, ito ha, mga unsent. Pakita ko lang, kumustahan lang naman kami. So marami yan, oh. Unsent, unsent. Okay? Sabi ko pa nga, nag-joke ako noon, June 7, Maharlika, sabi nga, kumusta ka na yata dito? Sabi ko, Maharlika is okay, bot. Thanks sa award. Yun, binigyan ako ng mga award ng mga papel-papel na parang congratulations, ek. So, wala akong masasabi kay Bibot na siya ay sangkot sa polboroni kasi wala naman akong knowledge. Pero yun yung mga message na pinagbubura niya na. So, galing yun kay Kong Tebes. So, ngayon, gusto ko lang ipakita yung relationship ni Butod at saka ni Nolan. Okay? And even though may na-receive din tayong report galing sa ating puting ahas sa PDEA na talagang itong si Lisa Butod ay talagang sangkot siya sa mga illegal transaction pagdating po dito sa Polboronic, katulad ni Mark Anthony Sayarot na nakawala dahil kaibigan nila at kasama nila sa kanilang mga state visit. At gusto ko lang iparating sa inyo mga kababayan na itong mga sindikatong kasabot ni Lisa ay pinapaalarma niya na rin para tutukan, siyempre ako. Alam niyo yun, tutukan ako. Dahil ako naman yung nagsimula ng mga eksena dito na nag-expose sa kanila. So, dun sa may bounty ang aking ulo, at hindi naman tayo natatakot sa mga yan kung lalaban sila ng sampalan or kurutan, but definitely, traidor tong mga to. Patraidor, gugurgurin at gugurgurin ka, gugurgurin nila ako pag nagkaroon po sila ng pagkakataon.